Hello guys! Hello Earth Signs! Hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay, boundaries and willpower. Okay, so first two cards natin, Earth Signs, sinasabi ng baraha sa'yo na yung iba sa inyo na pwedeng medyo nakakaramdam na kayo ng pagkainis or pwedeng may mga emotional burdens ka na parang ayaw mo yung gusto mo nang i-let go siya, yung parang wala ka ng energy para i-keep pa siya. Sinasabi ng baraha dito na sa araw na ito, posibleng magkaroon ka ng lakas loob para maglagay ng boundaries sa paligid mo. Okay? So, like for example, may mga tao na tinitrigger yung emotion mo, sinusubukan ka, ganito, ganyan. Sinasabi ng baraha sa'yo na lakasan mo yung loob mo. Okay? Ikaw na yung umiwas. Kasi parang nakikita ko siya dito na you're under attack of temptation or tukso. Parang tinutokso ka ng mga tao sa paligid mo or yung energy na makipaglaban, ipakita na mas magaling ka, ganyan, ganito. So, dito sa baraha mo, sinasabi na kailangan mo maglagay ng boundaries para sa peace of mind mo. Pero minsan, di ba, parang mahirap maglagay ng boundaries, lalo na kung kapamilya, karelasyon, or close mo. So, dito sinasabi na lakas loob yung kailangan. So, today, kailangan mong lakasan yung loob mo. Like, kung gusto mo ng tahimik na buhay, umiwas ka sa mga taong pwedeng magdala sa'yo ng problema or pwedeng magdala sa'yo ng issue or paano pa man. Okay. First card natin dito sa second deck is Queen of Michael. Oh. Diba, sinasabi sir dito na alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Diba? Alam mo kung ano yung kailangan mong gawin. Sabi dyan sa'yo ng barahang yan, may mga experiences ka sa buhay or parang may mga life experiences, mga nangyari sa'yo sa nakaraan na posibleng makakatulong yan, lalo na sa career and then relationship. Makakatulong yan sa kung ano yung pinagdadaanan mo sa ngayon. So, for example, maraming burdens, maraming mga issues ngayon na pwedeng nagbibigay sa'yo ng confusion. Hanapin mo yung solusyon, yung answers dyan, doon sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Like, for example, may nangyari sa'yo sa nakaraan na na-resolve mo yung issue na yon. So, yun, sinasabi sir dito ng Queen of Michael na yun. Doon ka humugot ng lakas, doon ka humugot ng tamang solusyon. Okay? And yun, dalawa yung strength mo. So, sinasabi na be strong, be courageous. Okay? Lahat ng wishes mo ay magkakatotoo. So, sinasabi ng brasa dito na kung ano man itong mangyayari sa'yo or kung ano man itong plano mo sa buhay, mangyayari ito kung talagang ibibigay mo ng 101% yung strength mo or yung confidence mo dyan. Okay? Okay, so first card natin sa third deck is Queen of Wands. Same din dito. Nakikita ko sa'yo na sobrang freedom yung minamanifest mo. Parang feeling mo, kailangan mong makaalis na sa circle of, parang nasa maze ka. Diba? Yung pakiramdam mo, nasa maze ka na hindi mo alam yung tamang solusyon or hindi mo alam yung paraan kung paano mo ma-resolve yung issue. At ang Queen of Wands is nag-anticipate ka ng freedom, ng parang makalaya ka doon sa kung anong emotion na medyo suffocating na sa'yo or sa lugar, sa sitwasyon na suffocating na sa'yo. Five of Cups, nakikita ko na pwedeng sa araw na ito, meron kang mga pinagsisisihan. Ang dami mong mga regrets, marami kang pagsisisihan or pinagsisisihan sa buhay.
And sinasabi ng baraha sa'yo dito na lakasan mo lang yung loob mo kasi lahat naman ng nangyari sa'yo is parang nakatadhana siya or parang may rason kung bakit nangyari yan. Okay? May mga good news ka or may mga balita ka na hinihintay or good news talaga. Kaso lang, natatakot ka na baka yung balita na hinihintay mo ay hindi yon yung balitang ini-expect mo. May iba sa inyo dyan na earth signs na pagkagising nyo sa umaga, sine-check nyo agad yung mga emails nyo, yung chats, or yung kung ano man tong source ng information kasi may hinihintay ka, either clarification, answers, or kung ano man siya na hinihintay mo. And natatakot ka na baka failure yung makuha mo ditong balita. Yun. So, ito yung energy mo. Nandito ka sa sitwasyon na to. Nasa 8 of Swords ka. So, sinasabi ng baraha sa'yo na kung makikita mo dito parang nakatali ka, di ba? Napapaligiran ka ng swords. So, ibig sabihin, nakatali ka, tapos hindi ka pa makakilos, hindi mo nakikita, nakapiring ka. Tapos, napapaligiran ka pa ng mga swords. Ang swords na to, yung mga tao na instead na makatulong sa'yo, ay hindi makatulong sa'yo, or hindi nakakatulong. Okay? Okay, so the Chariot, sinasabi ng baraha, huwag kang mag-alala kasi parating na yung movement, yung travel, yung movement, parating na yung kung ano man to na pagkilos, parang kikilos na yung energy sa buhay mo kasi may stagnant energy diba? So parang stock up yung energy sa'yo, and ngayon, posibleng kikilos na, may movement na, meron ka nang nakikita na parang source of light, 'di ba? Source of clarity. May nakikita ka ng parang yung lakas loob ng hope, 'di ba? Ng pag-asa. Parang meron kang pag-asa na nararamdaman ngayon. Okay, Ace of Coins. Kung tungkol to sa pera, tungkol to sa trabaho, pwedeng sa araw na ito makatanggap ka ng offer ng job replacement, parang career move, career change, or pwedeng yung iba sa inyo dyan, place, career, and place of work ang magbabago. Okay, so yun, ang minamanifest mo dito is yung mabago yung takbo ng financial flow mo, yung mahawakan mo talaga yung specific amount of money na gusto mo, lalo na ngayong buwan, or pwedeng everyday, parang ganun. And kung makikita mo dito, yung Nine of Raphael, sinasabi na lahat ng dreams mo ay magkakatotoo. And dito, kung ano man tong sisimulan mo, kung ano mang i-offer sa'yo ng universe, talagang magdadala yan sa'yo ng Queen of Coins. And Six of Swords changes, diba? It's a positive change. So, may parating na pagbabago sa buhay mo. So, konting tiis na lang, konting tiyaga na lang, kasi paalis ka na sa lugar na hindi productive, and then papunta ka na sa lugar na mas masaya, diba? Na doon mo mai-enjoy yung life mo. Okay? Next card is Six of Coins. Yun, may mag-share sa'yo ng blessings, and at the same time, yung energy ng money sa'yo is sobrang balanse. Ibig sabihin, balanse yung energy of money. So, may give and take energy tayo dito. Merong mag-share sa'yo ng financial, tangible things. Meron din, may pagkakataon ka din na mag-share ng iyong financial. So, balanse. Wala kang dapat na ipag-alala, or sinasabi ng baraha sa'yo dyan na walang dapat na magpanik dito sa inyo. Kasi balanse diba? So, magiging balanse. May mga hermit mode, may mga pagkakataon lang sa araw na ito na gusto mong manahimik, gusto mong i-isolate yung sarili mo, gusto mong mag-isip, gusto mong mag-reflect. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!